Today is Friday, so since andito si Kate at si Sarah, nag-decide kami na matulog sa kubo since hindi pa naman maulan, kaya maganda pa yung panahon. Doon na rin kami mag-overnight. So, ayan, nag-prepare lang kami dito ng aming dinner na mayroon dito ting isda, sinabawang isda, may paksiw. Meron din kami ditong kinilaw at para sa pulutan, meron kami dyang prepare na tilapia, inihaw na tilapia. So, magdala na rin ako ng 4 na pirasong santol galing dun sa Inocencio nang dumaan ako kanina. Nakabili ako dun ng santol. So, ayan. At dito habang kami ay nag-uusap-usap, ayan, nakasalang na ang aming pulutan. Tapos, ayan, ang ganda ng panahon dyan. Kitang-kita mo pa yung buwan, ang linaw ng langit, mahangin. Presko yung, yung panahon ngayon, kaya nakaka-relax din. Ang sarap, yan yung mga panahon na masarap uminom. So, ayan po. So, good morning guys. 7 o'clock, nagising kami dyan. At ang panahon, mukhang uulan dahil may inaasahan tayong bagyo this weekend. So, prepare lang kami ng breakfast dyan. Then, after namin mag-breakfast, uwi na rin kami kasi mahirap na abutin ng ulan. Baka lubugin na naman. At hilahin namin yung sasakyan ni Sheena palabas kasi since hindi pa naman ganun ka-stable yung daan, hindi siya po pwedeng ipasok dito sa area namin dito sa may kubo. So, eto, maaga lang kami nag-breakfast dyan. Ayan, meron tayo ditong prepare na spam. At dahil yung mga bata gusto nila sila yung magluto, ayan, yan si Pat, siya yung maghihiwa nung ating isang spam. Then the rest, si ate na, si Eleni na yung bahala sa ating breakfast for today. So, sila yung dalawa yung chef. Kami kakain na lang. Ayan po.
na tayo mag-breakfast. Ayan, nakita ko tong mga kahoy na to. Maganda tong pang-support dyan sa bakod para hindi siya tuluyang mag-iba. Kasi ito madali siyang mabuhay. So, yan, nakita ko kasi dun sa namin, sa Bicol, yun yung ginagawang pinakabakod kasi nagiging, siya, matibay na pundasyon. So, ayan, nanguha po tayo dyan. After that, ilalagay na natin siya dun sa bakod para masupport yung bakod na malapit ng mag-iba. So, ayan po. And then, may nakita ako ditong mga buto ng lady fingers. So, ayan, kinuha ko lang yung mga buto ng lady finger. And time na rin para itanim to kasi maganda yung panahon at saka basta pa yung lupa para mabilis siyang tumubo. So, ayan po. Para next time pagpunta natin dito, yan, hopefully makapag-harvest na tayo. Kasi kahit iwanan mo na lang siya dyan, hindi mo na kailangan siyang alam mo yun, diligan lagi araw-araw. Mabilis siyang tumubo at mabuhay. So, ito yung mga ginawa kong extrang pambakod para sa palatandaan dun sa pagtataniman natin ng ating okra. At nanguha na rin pala ako ng daon ng saging kasi matagal na namin kinikrave gumawa ng yung Bicol delicacies na binutong. So, ayan. Kumuha na rin po tayo. Sa paggawa ng binutong, meron tayo ditong daon ng saging, malagkit na bigas, at saka ano lang po yan, kakanggata. So, ayan ginamit natin yan is Coco Mama. Hopefully, makuha natin yung texture na gusto talaga natin. Masarap kasi yan sa umaga, pang kape. Yung dating nakasanayan namin sa Bicol. Kapag may ganun ganyan, special yun sa amin. So, ayun. So, ganito yung paggawa niya, process niyan. So, yung nilagyan din natin yan pala ng asin para medyo may lasa na din siya. Tapos, ilalagay mo siya, ibalik mo siya sa tao ng saging, lalagyan mo siya ng sabaw. Sabaw is yung coconut milk. Then, tatalian mo lang siya. Then, after that, para iluluto mo siya sa, parang sinain din mga 35 to 45 minutes ganyan. So, okay na po yan. Maluluto na siya dyan. So, ayan po. Siguro kalahating kilo nakagawa ako ng 10 pirasong binutong. At eto na siya. Ayan. Ganito siya. Binutong! Yay! Ito na nga. Ayan. Excited na kami na buksan yan. Ano ba naman? Ay di puti. Wala man. Asan ang gata dyan?
Gagawa na, parang tayong saing ng kanin na may At dahil sa sama ng loob ng aking sister, ayan siya. Habang kumakain siya, pa reklamo. Next time kasi gamitin na natin tunay na nyog, hindi talaga kokomama. Kasi hindi siya ganun ganda yung yung pagkakagawa. Pero yung lasa syempre masarap naman din siya. Kasi yun lang din naman. Kaya